Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Saturn 62 Mix Vlog. Karating lang po natin sa ating pagka-doctorate degree. May PhD po ako dito bilang isang caregiver. Yun lang po. Eto, anong oras na ba? Ayan, inong oras oh. Ayun, ang oras. Yan natin ng gabi na. 11:30 na ng gabi. Ayan. Kakanta sana ako kaya yan, magme-merienda muna ako. Ayan o. Ayan o. Gatas con biko. Con water. Ayan, pag ginutom pa yan, mayroon pang tinapay. Ayan. Bukas na lang po ako kakanta ng parang ganun. Your Man pala yun. Sino man gustong request ng makanta, sabihin nyo lang po, kaya lang yung pang kaedadang ko lang. Pop. Kain po tayo. Parang malaki sa mata ko. Okay lang yan. That's part of life. Ang sarap po, mga albi ko. Tapos may gatas. Yan. Yan. Medyo malaki sa mata ko rito. May diferensya ata. Okay lang yan. Asset daw po yan eh. Yan o. Medyo nagkakaedad na kaya lang eh. Trabaho pa rin po. Sa Canada nga po pala, no? Kahit na umabot ka ng 80, kung kaya mo pa, sige lang po. Pwede po yun dito. Kasi may kilala akong RN na umaabot na sa 80, siguro 85 na yun. Yun. Kaya kung kaya pa ng katawan mo, sige lang po. Kasi dito po sa Canada, marami pong bayarin. Yung mortgage, yung sasakyan, yung mga bills mo dyan, insurance, yung TELUS o Rogers ka man, yung mga mo pa sa, meron po tayong dito, may nagko-coach po. Kasi medyo hindi ko na pumaan ng Yan, may nagko-coach po, sinasabi niya na yung mga credit card, yan. Kaya kung maganda ang payment mo sa credit card, yan, aning ka po ng bangko na, congratulations, you are, tawag na doon, they offer a big limit again. Kunyari, nasa 10K ang limit mo, sasabihin mo, pwede kang ng 15K or 20K kung magaling kang magbayad. Huwag niyo pong abusuhin mga kapwa ko Pinoy. Basta masipag ka lang po talaga dito sa Canada. Yun. Masipag lang. Kaya kayong mga nasa Pinas po, no? Kayo pong masyadong magre-request kung ano-ano. Dahil talagang pinaghihirapan talaga po namin. Para makaraos lang dito sa Canada. Hindi po biro ang dito. Kaya ang buhay. 3 ang trabaho, 4. Minsan, nung una ko nga dito, meron akong 4. 3 doctorate degree. Isang part-time, 2 casual, isang school. Ay, naka, tumutulo at ang ka. Pero ngayon nagbawas na po ako. Kasi alam, pag nagkakaedad na rin, talagang ganon, magbawas ka na. Pang pang day-to-day na expenses na lang. Siyempre, mortgage. Saka dito sa Canada, kung may trabaho ka, kung ano yung gusto mong mabibili mo. Kaya yan, Yan. Pero hindi ka anak ng kontraktor, Pero hindi po ako anak ng kontraktor, No way. Ako, eto buhaya ako. Yan, buhaya yan,
Pero buhaya ako sa trabaho. Hindi mga kontraktor na buhaya. No, nakakaya talaga yung mga ano natin, no? Mga opisyalis natin. Napangalanan na, Deny to death pa. ay naku talaga, kahit na ano talaga, magnanakaw, alam mo talaga magnanakaw. Hindi naman talaga po nag-a-admit ng nagnakaw sila o ganyan-ganyan. Tingnan mo, kahit na yung mga nahuhuli sa daan, to deny sila, di ba? Ganun talaga yun. Sabi nga nila, ang kasama ng magnanakaw ay sinungaling, di ba? Ba't kaya sa ibang bansa, naanuhan lang na ganun, nagre-resign kaagad. Sa atin, naku, kapit tuko. Bangklahas rin, Ang kakapal na mukha. Ay, wag, medyo, naman may hypertension pa tayo. Pero talaga nakaka-hypertension talaga itong mga opisyalis natin. Magnanakaw. Nakupir mo, kagaya ko ilang trabaho ko dito sa Canada. Sila, Ang lalaki na ang lalaki na nga ang kinikita. Naku, nasarap, naku. Pagkukurting ko yung mga singit niyo. Di sana wala na tayong mga OFW. Ilang bilyon yan. Ay, nako. Kung ginamit niyo yung tamang mga pondo na yan sa bayan, wala na sanang OFW. Nag-OFW din po ako sa Saudi Arabia, Riyadh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay? Wala na sana kaya lang, ewan ko ba, ginagawa yung ghost project, substandard, naku. Kaya pala pag umuwi ako ng Pinas, yung sementado na, yung daan. Sigsira. Tapos, binubutasan pa nila. Ano yun? Sako, parang okay pa naman yung daan. Ba't binubutasan nila? Ay, talaga naman. Kaya Presidente Marcos po, pagpatuloy niyo po lang yan. Kaya lang po, dapat ipakulong niyo po talaga yung mga yan. Walang kaibig-kaibigan dapat dyan. Kung ano man yung kasalanan. Ipakulong dapat. Hindi yung ganyan na dapat nga i-firing squad pa nga yung mga yan Sa Korea nga, sa Japan, di ba? Nagre-resign ka agad. Sa ibang bansa, nagre-resign ka agad. Maano lang na anomalya. Dito kapit ko. Ay, naku po. Pagkapalan na lang. Kapalan na lang mukha. Yan. Ang ganyan. Ay, naku. Sarap. Kurtin. Gahaman. Hindi kayo naawa sa mga sa mga mahirap dyan sa Pinas. Tignan nyo, kung nagamit yung maganda yung pondo na yan, tignan nyo wala sanang squatter dyan sa Manila. Mapapagawa nyo ng mga bliss yan. Tapos, magpagawa kayo ng mga faktorya para hindi sila aalis. Para doon sila magtrabaho. Mga semiconductor o kahit anong faktorya. Ganon. O kaya, yung mangingisda natin. Di ba? Yung mangingisda. Laging pumapalaot sa West Philippine Sea. Hinaharas ng mga Chinese na yan. Ba't hindi po tayong bumili ng mga barkong pangisda? O mga 10. Lahat ng mga na yan, i-hire yung mga, i-hire yung mga mangisda natin na kawawa naman yung mga bangka nila. Ay, naku. Tingnan mga China. Ang pangingisda nila hindi gano'n na puro bangka. Puro malalaki. Di ba? Kaya nga hinaharas yung maliliit natin bangka. Ba't yung mga pera na yan, bilyon, trilyon na nga minsan, hindi bumili ng ng mga pang malaking barko pangisda. Ay, naku, kayong nasa gobyerno.
Hindi kayo mahiya. Bayaan nyo, lahat ng mayayaman, alam nyo, hindi kayo po makakapunta sa langit sa mga ginagawa nyo. At hindi nyo rin madadala yung mga kayamanan na yan. Ayun ako. Kaka-high blood kayo. Kaya na lang pula tayo. Ayan, yung oras na naman. 11:40 na po. O, sige po muna at kakain po muna at pasensya na po kasi tuwing na nanonood ako ng TV ng news sa atin, nakakalungkot po. Nakakasama ng loob. Nakakasama ng loob dahil eto nagsusumikap yung mga OFW papunta sa ibang bansa para masuportan lang yung mga kanilang pamilya. Bako minsan nakakaiwalay pa. Yung mga ganon, tapos para kumita lang po ng ilang dolyares. Pero itong mga nasa gobyerno, Congress, nasa Senado, naku po, ano ba naman kayo? Maawa naman kayo sa mga... Maganda sana kung nangurakot kayo, no? Tapos, yung kinurakot nyo, parang Robin Hood. O, ipamahagi sa mga sa mga mahihirap. O, di ba? O, di ang saya sana. O, okay, gumawa kayo ng yun nga, mga bliss na yan. Ilagay lahat ng ilagay lahat sila sa isang bliss. O, kaya lang doon sa compound na yun, magtayo ng kung ano-anong mga pagkakakitaan nila kasi alam mo naman, mga professional na squatter, ibebenta rin nila yun. Kaya wala. Tingnan nyo, pagbababa lang ng Pilipinas, makita mo sa airport sa baba pa lang, ang dumi-dumi. Naku po. Tingnan mo yung mga yung mga squatter dun, wala na talaga sana yan eh. Kung yung na yan, kung yung pera na yan, ginamit sa tamang paraan, linisin yung yung Manila Bay na yan. Linisin yung Pasig Ilog na yan. Ganun dapat pinagagamitan nyo ng pera. Tingnan nyo Hong Kong, ang linis-linis. Singapore, ang linis-linis. Tayo. Doon sa Makati. Paano yung mga surrounding? Kakahiya talaga. Kaya dapat pinagbabaril sa luneta yung mga hinayupak ng mga opisyales. Sensya na po, kasi nakakaan talaga. Ikain lang natin ng biko, yan, Nandito na po, babayan po. Salamat po sa pakikinig. Sa susunod po ulit nating pag-vlog. Sana mag-subscribe po kayo at para po yung mga susunod na video po sa inyo. Sige po, bye-bye. Salamat sa pakikinig.